ay nakakapagod ang araw na ito. Katatapos pa lang kasi ng scouting namin sa school. 3 days and 2 nights. Tapos pagdating mo sa bahay nyo, ito yung sasalubong sa iyo. Mas lalong na-stress at nadagdagan pa yung pagod. Tapos maaawa ka pa sa father mo at ang saklap pa sa kabila ng lahat ng ito, wala kang magawa kundi titigan lang siya. Titigan lang siya na naghihirap. Kung pwede lang sana hatiin yung sakit para hindi na niya maramdaman yung buong sakit. Matagal ko nang ginawa. Kaso ito yung katotohanan eh. Sige lang, laban lang tayo sa hamon ng buhay. Buti na lang may mga apo na nagbibigay saya kahit papano. Naiibsan din yung pagod at stress kapag nakikita mo silang masayang naglalaro, walang sakit, healthy. Ito nga pala yung pangatlong anak ng panganay ko na kapatid. Yung lola nila ngayon yung nag-aalaga sa kanila. 3 pala silang magkakapatid. Tapos ito na naman yung anak ko. Kinukulit na naman ako. Gusto magpabili ng broom kaya hanggang dito lang po muna. Till next time. Ito nga pala yung 2 aso na alaga namin. Yung isa dyan lalaki at yung isa naman babae. So ayan, nalaman nyo na kung sino sa kanila yung babae. Bago pa lang yan na nanganak, 6 yung mga tuta nito. Pinagsasalo ko sila na kumain para ganahan sila. Mas masarap kumain kapag may kasalo. Pero minsan yung isa sa kanila nagiging madamot. Kapag masarap yung ulam nila, nag-aaway sila at natatalo yung babae. Pero ngayon, mas pinapriority naming pakainin yung babae kasi may mga anak itong na pinapadede. Ayan, mauubos na yung kanin nila. 3 bahay pala yung binantayan nito. Yung lalaki, dito yan sa amin tumatambay kapag gabi. Habang nagpo-voice over ako nito, narinig ko sila nanay at tatay na nag-aaway. Sumisigaw na naman si tatay at pati rin si nanay sumisigaw na rin. Kapag ganito yung sitwasyon, hay naku, grabe na yung kaba ko. Itong bagyo na to, kinuha to nung kasagsagan ng bagyong Christine. Hala, nakita pa dyan yung panty. Hindi ko alam may sinampay pala. Ayan o, natumba yung saging. Ganon kalakas yung hangin dito sa amin. Nagpatumba siya ng mga saging. Medyo malakas din kasi kumakalabog yung bubong namin. Natatakot na ako dyan at nagpe-pray na din ako na sana wag na itong magtagal dito sa atin, itong bagyong Christine. Tapos nakita ko sa Facebook at sa balita, grabe pala ang hagupit ni Christine sa ibang lugar. Ewan ko ba kung saang lugar yon na mayroong mga patay pati mga bata. Sobrang nakakaawa talaga, natabunan daw ng lupa. Naglandslide siguro sa kanila. Itong natatanaw pala na bahay kubo yan ng tito namin na lasinggero. Pinoprotektahan niya yung bahay niya na hindi madala ng hangin. Till next time.